Balik tayo sa mga balita. Nahaharap sa statutory rape ang isang pagitong pulis matapos umanong makipagrelasyon sa isang 14 anyos. Ang suspect may asawa at anak na rin pero binata siya sa kwento niya sa biktima. Nagtungo sa Napolcom ang tiyahin para ireklamo ang pulis. Narito ang aking report. Mahaharap sa administratibo at criminal case ang isang pulis na may ranggong patrolman matapos umanong halayin ang isang 14 anyos sa Nueva Ecija. Ayon sa tiyahin ng biktima, nilinlang ng suspect ang biktima matapos ligawan kahit na may asawa at anak na pala ito. Magkakilala raw ang tiyahin ng biktima at suspect. Yung pong pinagtatrabahuhan ko po ay naka-recall po or naka-duty po yung pulis po na ito. At doon din po kilala yung aking pamangkin tsaka po yung pulis. Ngayon po, niligawan po niya nung bandang April. Tas nagkaging sila po. Tas may nangyari po ng May 7. Nasundan po ito ng May 10 at June 5. Ayon kay Napolcom Commissioner Ralph Calinisan, tutulungan nila ang biktima at bibigyan ng psychological assistance para matiyak ang kanyang kalagayan habang umuusad ang kaso. Kaagad ring sinibak ang pulis na 3 taon nang nasa serbisyo na nakatalaga sa Nueva Ecija 1st Provincial Mobile Force Company. Bilang abogado, hindi anya naging tama na makipagtalik ang isang lampas sa 8 taong gulang sa menor de edad na maituturing bilang statutory rape. Walang yanak talaga siya. Di ba? Biro mo, bata, papatulan mo. Hindi ka ba naman sira ulo? Di ba? Isa siyang walang ya. Dapat siyang makulong, dapat siya matanggal sa serbisyo. Hindi siya dapat tularan. Period. Naisampa na ang kaso laban sa pulis noong July 1 matapos magtungo sa impila ng pulisya si alias Inday. Yun po bata dapat talagang tulungan. Nakita ko po talaga na biktima po siya ng panlilinlang. So lahat po ng grounds na para kasuhan po ng violation of Republic Act 11648 is pasok po doon sa ipinail nating kaso. May mga screenshots rin umano ng usapan ng biktima at suspect, pati ang history ng kanilang mga video call na nagpapatunay na may relasyon ng dalawa. Maging malaki lang ito at makarating pa to kung saan man, ma'am. Di rin natin naman po natin hawak kung ano ang mga mangyayari sa mga sumusunod para kay Kambal. For me, this is a threat. For me, this is a threat. Nanggaasa ka na nga, nanakot ka pa. Diba? Ito dapat talaga matanggal sa serbisyo. Wala ka kwenta-kwentang pulis. Sabi ni alias Inday, tinakot umano ng pulis ang kanyang pamangkin para mapapayag na makipagtalik sa kanya at lasing pa umano ito. Apektado na rin aniya ang pag-aaral at hindi nakakapasok sa eskwelahan ng kanyang pamangkin, pati na ang pagtulog nito ay apektado base sa kanyang obserbasyon. Dito binibigyang diin ni Calinisan ang kanilang panawagan na dapat ay salain ng husto ang mga gustong maging pulis. Makakaasa pong lahat na ang Philippine National Police ay makikipag-ugnayan at magbibigay ng buong suporta at kooperasyon sa National Police Commission habang dinidinig po ang kasong administratibo na isinampa laban kay Patrolman Alfonso. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas.